So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niyan? May papakita pa rin po ako sa inyo. Yung mga condo unit po sa BGC. Yan po. 90,000 per day. 90,000 per month sa BGC Taguig po. Hindi po yan 90,000 per day. That is 90,000 per month ang rental po dyan sa BGC. Ganyan po ba ang itsura nung rest house? Na narenta? Wala Yun? pong information. Wala po kaming information on the anong wala. klase pong safe house. Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rentals in 11 days eh. 16 million, very glaring na po yun eh. Nung December 28, 2022, ang binayaran po nila sa rentals is worth 2.850 million. Tama po ba? Yung petsang December 28, 2.6 million. At nung December 27, 3.7. At nung December 29. So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niyan? Pwede. Tama Mr. po Chair, ba? hindi po allowed ang purchase ng Ayun, safe house. hindi allowed yung purchase. Since kailangan pong Yes. Hindi rin secret. allowed yung construction. Tama ba? Yes, Mr. Chair. Okay. But that amount is equivalent to one house. 8 something million. 8.7 million. Tama po ba? Lalong-lalo na kung sa probinsya. And we have 30... Ilan to? We have 32 ba to? 32 safe houses. 34 acknowledgement receipt. Total amount of 16 million in 11 days. Yes, Mr. Chair. Hindi po ba kayo nagtaka doon? Sa amount? Since safe house naman po siya, Mr. Chair. Kasi allowed. Hindi naman po rin namin alam kung ilan ang sine-safe house, ilang... Kasi kanina sinabi po ninyo, one receipt is equivalent to one safe house. Tama po ba? Tama po. Pero kung ilan yung taong ilalagay doon, or kung sino mga yon, wala po kami. Ayan, pupunta po tayo information. dyan sa taong binabanggit po ninyo. Balik po tayo dun sa accomplishment report. Doon po sa provision of medical and food aid. Pwede po bang yan. Provision of medical and food aid amounting to 42 million. 40 million, Mr. Ay, Chair. 40 million. At sa akin dito, 42. Okay. Amounting to 40 million. So that, dito po sa ayan po. Ayan. Dito po sa February 6 to March 29, 2023. Provision of medical and food aid in the amount of 42 million. Ito pong 42 million, ilang araw po ang covered nito? 53 days.
Tama po ba? February 6 to March 29. From February 6 to March 29. Ilang days po to? 53? Yes po, Mr. Chair. Okay, 53. So lumalabas po, that is equivalent to 840,000 per day, more or less. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Sa isang araw po, gumagastos sila ng 840,000 para po sa pagkain at sa medicine. Ang tanong ko po, ilang informant po ba yung kanilang binibigyan ng gamot at pagkain para makakonsume ka ng 840,000 sa isang araw? Kasi pagpalagay na po natin na 2,000 po ang isang sako, that is equivalent to 420 sacks of rice a day. Mr. Chair, based sa documentary evidence of payment, Pakilakas there po. were 119 recipients po. 119 na acknowledgement receipts po. na acknowledgement receipt. So, ibig sabihin nito, 119 na informant? Ang tumanggap po. Ha? Lahat po yun may kumakain, syempre. 119 po na acknowledgement receipts siya, pero wala pong details indicated kung ilang Informants ang kanilang... tao ang nabigyan po, Mr. Chair. Okay. Kasi nakakagulat lang. Kasi sa 840,000 po, parang grabe namang, sa dami naman pong pinakain nito in a day. At ang dami rin pong nagkasakit. Nagkaroon po ba ng peste dito sa lugar na to para ganun po gumastos ng medicine? So again, dito po sa food and medicine, same DEPS. Ibig sabihin, same din po yung evidence na kanilang inilabas, which is yung acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. To justify ito pong purchase of medicine and food. Tama po ba? Tama po, Mr. And Chair. same format. Tama po, Mr. Chair. Same format. Same format for the rentals and same format for the medicine and food. Opo, Mr. Chair. Okay, so pare-parehas po. Now, I will show you the Now, Attorney Camora, since kayo po ang official na COA ng Intelligence and Confidential Fund of Audit Office, kabisado nyo po more or less yung mga expenses items na kasama sa accomplishment report ng OVP. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Now, to refresh your memory, I am showing the relevant portion of the accomplishment report indicating the expense items covered by the 125 million confidential fund. Pwede po ba paki-flash yung actual outcome ng accomplishment? Okay. Bilang parte po ng COA, ICFAU, familiar po ba kayo sa DILG Memorandum Circular number 99-65? Revised guidelines relative to the utilization of funds for intelligence or confidential purposes. Mr. Chair, isa po siya sa yung dating
guideline. Yan po yung dating guidelines. Opo, Mr. Okay. Sir. So kung mapapansin po natin, maliban na lang sa mga purchase of ammunition, pareho po at nagmamasyang item sa DILG Memorandum Circular at sa accomplishment report na ginawa ng OVP. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Bali yung template at copy-paste ang expense items. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Tama po? Tama po, Mr. Chair. Okay. So, alam niyo po ba na yung tinatawag na DEPS, ito po yung documentary evidence of payment or document evidencing payment. Tama po ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So, ito pong DEP na ito ay makikita sa Joint Circular number 2015-01. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Ang DPE ay nagsisilbing requirement o supporting documents para sa utilization ng confidential fund. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Now, I am showing to you Section 4.12 of the Joint Circular. So nakalagay po dito, disbursement from confidential fund shall be supported with documentary evidence of payment, among others, which shall be submitted to the ICFAU in a sealed envelope signed by SDO. So ito pong DEP ay hindi kasama sa requirement na nakasaad sa DILG Memorandum Circular. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Paki-confirm nga po, under sa DILG Memorandum Circular, documentary evidence of payment or DEPS are not required for liquidation of confidential fund? Under the DILG Yes, Memorandum MC po. Circular. Yes, Mr. Chair. So dun sa DILG, yung documentary evidence ng payment eh hindi nire-require sa liquidation. Nung time na to po na ito ang Yun ang sinusunod. sinusunod. Okay. And this is for LGUs po, since DILG. LGUs, tama po ba? Since Okay. DILG po ang Now, please also confirm that DEPS only became a requirement under the Joint Circular number 2015-01. Yes, Mr. Chair. Okay. In fact, ito pong DEP ay kasama sa mga items na nakapaloob sa certifications na ini-issue ni Special Disbursement Officer Gina Acosta para sa liquidation reports per quarter. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Pakikita ko po sa inyo yung certification dated January 10, 2022.